Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post Batas PH. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla announced that the Office of the Ombudsman is set to hire 60 to 70 additional lawyers in the next 2 months to strengthen its capacity to investigate and prosecute individuals involved in the multi-billion peso flood control anomalies. In a televised interview, Remulla said that within 1 or 2 months, the government will no longer need the Independent Commission for Infrastructure, noting that the Ombudsman will be fully equipped to take over its responsibilities. This came after former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson tendered his resignation as ICI Commissioner, citing the Commission's lack of authority and financial support. Okay, so ano ang masasabi natin tungkol dito? Talagang lumalabas, opinion ko lang ito, na total failure ang ICI. Grabe. Ang Pangulo, I think November 4, meron siyang pahayag. Sabi niya na lahat ng pangangailangan ng ICI na ito will be provided para magampanan nila ang trabaho nila. So, lumalabas na nung una, parang talagang determinado ang Pangulo na habulin, imbestigahan at kasuhan ang mga sangkot. So ako nung una, sa totoo lang, naniwala ako. Kaya lang nabudol na ulit. Bakit ako naniwala? Kasi isinama nila si Mayor Benji Magalong. Isang matinong opisyal yan. Hindi mo talaga mabibili si Mayor Magalong o General Magalong. Napatunayan niya na ang kanyang anong tawag doon? Ang kanyang magagawa sa mamasapano. Kahit kinausap siya noon na huwag mo nang isama ang presidente. Noynoy Aquino, siya yung report, chief, PNP chief ka. Baliwala. Sabi niya, yung career mawawala yan, but ang iyong konsensya will remain. Doon ako bumilib ng gusto kay General Mayor Magalong na ngayon. Talaga hindi siya kung ano ang katotohanan, lalabas at lalabas. Hindi nila yan ma-bribe whatsoever. Talagang abot langit ang aking paghanga kay Mayor Magalong. Kaya nung naisama siya, sabi ko, totohanan ito. Totohanan na ito. Nandyan pa si dating Secretary Rogelio Singson na ako, na nabantayan ko mismo magandang performance niya as DPWH Secretary during Aquino administration. Sabi ko, okay to. Kaya lang, wala na, simula pa lang resign ka agad si Mayor Magalong dahil pinagbawalan naman siya na mag-imbestiga. Ano ba yan? Imbestiga. Lately lang nagsabi si Mayor Magalong, nakagastos daw siya personal money niya 30,000 sa kanyang pag-imbestiga kasi walang pundo ang ICI. Ngayon sinasabi na ni Secretary Singson na inutosan kaming makipaggera, wala man kaming armas at bala. So, it's a total failure. Lalong instead na yung ICI pambawi sana ng administrasyon para ipakita sa taong bayan na talagang galit ang administrasyong ito sa nangyari, lalong nabuking. Kasi what for na mag-create ka ng komisyon na wala namang suporta? Tapos what for na mag-imbestiga ka na ayaw mo namang i-live hearing? Sandro Marcos, Congressman Marcos, nang tapang voluntary siya na magpaimbestiga kunuhay.
Ayaw naman niya ng live hearing. Nag-request man siya ng executive session. Ano? Maniniwala kayo sa later on report ng ICI na cleared? Walang anomalya si Sandro Marcos. Maniwala kayo? Ako hindi. Unahan na lang natin kasi paglabas ng report, kung may report man, hindi ako maniwala. Mas naniniwala ako sa mga aligasyon ni Saldico. Kasi yung unang resibong ipinalabas niya, yung 100 billion insertion na utos di umano ng Pangulo, ay pinatutuhanan ni Senator Ping Lacson. Natotoo nga. Merong insertion. Oh, kaya lang ang kickback hindi tinanggap ng Pangulo. Ibang tao ang tumanggap. Ibig sabihin, totoo yung mga resibo ni Saldico. O ganun din, the same year, budget 2025 GAA, doon din nagsingit di umano si Congressman Sandro Marcos 50 billion. So ako, personal ko lang ito, naniniwala ko na may mga singit ni Congressman anyway, battle of public perception ito. Paniwala ko lang yon. Let the court decide. So ngayon take over na ang so no choice sila kasi wala na, degraded na ang credibility ng ICI ngayon, lalo na itong mga pahayag ni Secretary Singson na wala silang pundo, abunado ang mga kawawa naman ang mga volunteers. Ay nako, kaya pala ayaw i-certify ng Pangulong Marcos Jr. yung bill creating an independent people's commission to investigate itong mga flood control anomaly. Ito may powers na ito. Ito mayroon ng pondo sana kung i-certify niya na urgent. Ayaw niya eh. Anong ibig sabihin nun? Baka may tinatago. So good luck po sa ating ombudsman. 1 or 2 months from now, kayo nang bahala. Sana marami kayong makasuhan, mapakulong na mga lawmakers. Huwag naman puros lang, DPWH lang at mga kontraktor. Hindi kami masaya. Dapat ang mga mastermind ang ipakulong ninyo. Yun, mababawi ng administrasyong ito ang tiwala ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-yero. Huwag mag-atop lagi si Kuya sa iyang balay karon. Huwag lagi si Kuya. Karon humanagid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay, og nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay atop nilang ati kay na humanag yun. So karon Kuya ug ate, unsa imong masulti nga naka-atop na gyud mo og naayuhan na ang inyong balay? So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak? So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Basta nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nagvideo karon nga kung kanang wala ang kuan, wala dili may mawan among balay. So salamat gid kaayo. Oo. Ikaw Kuya, unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. No para lang ninan may sa Ginoo nga nahatagan ra gyud mao ra gyud niya among balay. Salamat. Salamat. Sige, daghang salamat po.